Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa sa iba't ibang social media platforms. Senator Villanueva umaksyon na kontra dito sa Quad Committee at kina Kimbo at Saldico at laban dito sa Quad Committee nitong si House Speaker Tambaloslos Romualdez. Dito nga natin makikita mga kaibigan na handa na ngang aksyonan ng Senado itong pinaggagawang katiwalian, katarantaduan at kabalbalan nitong Kongreso dahil nga umano sa kanilang patuloy na pag-atake dito kay Vice President Inday Sara Duterte at pagtanong nila kung saan daw napunta ang kanyang budget na nagtatalagang umano'y bilyong-bilyong piso. Ngunit ating ngang manalaman at ibinulgar din sa atin ng ating pinakamamahal na Vice Presidente na ang confidential funds o ang bilyong-bilyong sana na magiging budget ng Office of the Vice President ay tila ba hindi pala naibigay ng Kongreso at hinawakan nila ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit anong paninira nila o ang kapaninirang gawin nila dito kay VP Inday Sara Duterte ay tunay ngang wala pa rin silang magagawa sa katotohanan at dahil ito ay lalabas at lalabas pa rin. Sa kasamaang palad mga kaibigan ng confidential funds na sana na ibibigay kay VP Inday Sara ay ginastar or ginastos na naman ng mga tiwaling na mga kongreso na ito sa kung ano-anong bagay. Siyempre, kalam naman natin, pagbili ng bag, relo, bahay, lupa at kung ano-ano pang mga pansariling interes na lamang. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka naman pong hinaing, wag pong ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga opinion. Muli po maraming salamat and may God continue to bless our country, the Philippines. Katayan nyo sobra sa kalahati sa hinihinging budget ng OBP. Ito ho ang mga punto de vista nitong si Senator Joel Villanueva. At by the way, papanoorin din ho natin ang pagsasalita na to nitong si Attorney Vic Rodriguez. Isa rin ho yan sa mga kung sana mapagbibigyan ng panawagan ng ating mga kababayan. Hindi lang ho dito sa PH Update, maging sa iba't ibang mga channel sa YouTube, gusto ho nilang tumakbo yung mama na yan. Tingnan ho natin kung ano mga magiging desisyon nitong si Attorney Vic Rodriguez sa mga susunod na araw. Dahil malapit na ho ang pagdideklara, pag-file ng COC sa mga senador na tatakbo sa 2025 midterm election. Ayun na nga mga kababayan, ito ho ang banat nitong si Senator Joel Villanueva. Again, di ho siya alay nitong si ah, ah, Vice President Sara Duterte. Pero isa ho siya sa mga kumusyon o hindi naging masaya diyan sa ginawa ng komite ni si Aldico diyan sa budget ni Vice President Sara Duterte. Ito ang banat nitong si Senator Joel Villanueva. I can't speak for the entire Senate. I can speak only for myself. I don't think I will agree with the slashing of the Office of the Vice President budget by more than half. I have so much respect for OVP. Marami ring ginagawa ang OVP. Alam ko rin in the past, di ganon ang perspective ng tao sa OVP. Yun ho mga kababayan, hindi alay. Ito ho'y base lamang sa isang senador na hindi hinahaluan ng politika lahat ng ginagawa nila sa kanilang trabaho. Kuha niyo ho ba mga kababayan? Marami ho kasi dyan, ultimo pagising ho ata nila sa umaga, unang bubungad sa mga utak nila, kung paano pabagsakin itong si Vice President Sara Duterte. At tayo naman ho, wini-welcome ho natin yung mga ganyang klaseng yung mga ganyang klaseng
pasakalye ng ibang mga senador na hindi sila sang-ayon sa ginawa na yan ng komite nitong si Saldico. Kasi masyado hong brutal yun. Ngayon, bumanat ho si Stella Kimbo, bigla ho siyang tiklop. Cambio pa atras dahil siguro to sa mga bagat relong nagkalat sa social media. Na kung saan nahahat seat po siya ngayong mga panahon na to. Sara still has chance to defend OBP budget. Para saan pa ho, madam? Meron na nga ho kayong rekomendasyon. Pagka sinabi niya yung libreng sakay, nandyan naman yung DOTR, nandyan naman yung Office of the President, nandyan naman yung... Pagka sinabi niya yung magtrabaho taday, ay magnegosyo taday, nandyan naman ho ang DOLE, nandyan naman ho yung ano. Pag sinabi naman yung medical assistant ng OBP, nandyan naman ng DOH. Paano siya didepensa? Sige nga. Anak ng toko. Meron na nga ho kayong recommended budget for OBP for year 2025. Sinabi na nga niya, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Ngayon, mag-usap-usap kayo. Kung yung mga senador hindi sila sang-ayon dyan sa mga kababuyan nyo sa House of Representatives, kayo ang mag-argumento. Huwag nyo nang isama sa usapan si Vice President Sara Duterte kasi ayaw na nga niya sumali, madam. Teacher ka pa naman, ang hirap mo umintindi. Simple lang, sabi niya, bahala na kayo. Kung gusto niyo tanggalin, kung gusto niyo bawasan, bahala na kayo. Pero sa atin, nalulungkot lang ho tayo. Ultimo nga, barangay tanod, linalapitan para hinga ng tulong eh. Kapitan, linalapitan eh. Konsyal sa barangay, linalapitan. Saan nila kukunin yung pinantutulong nila? Minsan, dun sa sweldo nila. Kaya malamang sa malamang, sweldo ni Vice President Sara Duterte nito, ipantutulong pa niya. Ganyan ho kasi mga Duterte. Malamang sa malamang ganun hong mangyayari diyan kasi wala ngang budget sa mga kababayan nating tutungo sa tanggapan ng Office of the Vice President. Pasensya na ho kayo. Masyado hong pinupolitika ng House of Representatives, lahat ng kilos nila dyan sa House, dyan sa mga komite. Kaya kung wala akong mabigay sa inyo, itong si Vice President Sara Duterte, pero sa tingin natin gagawa ng paraan yan. No? Mahusay yang si VP Sara. Malaki tiwala natin dyan sa alin na yan na yung mga lalapit sa tanggapan ng Office of the Vice President, hindi pa rin ho mapapahiya. Ito mga kababayan, sa dami nang nagmamahal dyan sa alin na yan, kahit yun lang ang magtulong-tulong, napakarami hong magagawa niyan. Ito ho yung tatlong senador na nagpahayag na ng pagkadismaya dyan sa ginawa ng House of Representatives na pagkatay diyan sa budget ng Office of the Vice President. Tatlong senador umalma sa big time OBP budget slash. Yan na ho mga kababayan. Senator Grace po, Senator Joel Villanueva at itong si Senator Bato de la Rosa. Yang si Senator Bato de la Rosa, matagal na ho nating na-content yan at talagang inalmahan niya ho yung ginawa na yan ng House of Representatives kasi masyado na hong yung kulay, yung politika talagang sobra-sobra na ika nga. Medyo natuwa lang ho tayo. I-share ko lang na mabilisan natuwa lang ho tayo dito sa post na to ni Prof. Malutigia. No? Kung sakaling tumakbo yan si Prof. Para maturuan niya ng leksyon yung mga tambaluslos sa Senado nga pala to. No? Okay. Kung sakaling may makalusot na tambaluslos na tuta nitong si Marcos Jr. diyan sa Senado, dapat meron ho tayong Prof. Malutigia. Kung sakali, hindi pa naman wala pa naman. Kumbaga, ito ang pangarap ng sambayan ng Pilipino pagka nagkataon. Di ba? Ito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Given na yan, Senator Bato de la Rosa. Siyempre, re-electionist, itong si Senator Bongo. Itong si Madam Gloria Macapagal Arroyo. Base sa pinakita niya doon sa Senado, hindi ho natin alam. Pero pagkakaalam ho natin, kaibigan ho talaga ni VP Sara yaang si Madam Gloria. Kasi isa yan doon sa mga nag-trigger kay VP Sara. Kaya niya tinawag na tambaluslos. itong si Martin Romualdez. Yung siyempre, itong si Attorney Vic, di ba? Ilan na lang ho yung mga, kumbaga nakikita. Ito yung mga bago. Natawa naman ako kay Ted Filon. Huwag naman ganun. Itong si Manong Ted, sa tingin natin, di naman tatakbo sa politika yan. Ito yung mga kumbaga, wish lang siguro nung gumawa ng listahan na to. Itong si Attorney Vic, sana. Tignan natin kasi meron ho siyang napakagandang mga ideya at talagang sa tingin natin kung siya maluklok dyan sa Senado, tatayuan ho niya
mga kalokohang gustong gawin ng administrasyon na 'to. Kasi ano ba nangyari diyan sa mama na 'yan? Bakit siya umalis bilang, executive secretary ni Marcos Jr., 'di ba? Kasi yung mga ginagawa ho nila mali na, hindi na masikmura nung mama. Yun ho ang maikli at mabilis na paliwanag diyan sa sibat niyang si Attorney Vic Rodriguez, diyan sa kampo nitong si Marcos Jr. Pero kung gusto niyo ho, ito. Teka lang, i-plug na lang natin ng mabilisan. Pero yung kung gusto niyo ho, available pa rin ho, Kingmaker. Lahat ho ng nangyari nung nandun sa gabinete itong si Attorney Vic, nandito ho lahat. Mababasa nyo yan. Yung mga listahan ni Butod, yung mga, kumbaga, yung mga nasa priority lane na gustong i-appoint sa gabinete. Nandito ho lahat yan. Ayan o. Binigay ho sa atin yan itong si Attorney Vic Rodriguez. Ay, yun. Ayan ho mga kababayan. Anong date ba to? July 1st. Ito. Available pa rin ho itong libro na to kung gusto nyo hong malaman yung mga nangyayari. Sa tingin natin kung nangyari yon dun sa panahon nitong si Attorney Vic, mapahanggang sa ngayon, nangyayari pa rin ho yung ganong klaseng kalakaran dyan sa house, dyan sa Malacanang. Kaya kung curious ho kayo at para malaman nyo kung gaano kababoy itong administrasyon na to, orderin nyo na ho. Puntahan nyo ho si Pambansang Dalaga, itong si Ma'am Pam. Order ho kayo sa kanya ng Kingmaker, no? Hard copy by Jerry Lirio. Nung linoncho to na nagpunta ho tayo noon, no? Inimbitahan ho tayo nitong si Madam Pamela. Ito, balik ho tayo sa ating reaction video, sa mga gustong umorder, PM nyo lang ho, si Pambansang Dalaga. Etong si Mayor Benji Magalong, of course, sino ba naman, di ba? Yan ho kasi, mga may prinsipyo yan. Matagal na rin nung nagsalita yan kaugnay sa mga kabuktutan na nangyayari dyan sa House of Representatives. Siyempre, si Atty. Trixie Cruz Angeles, pagdating dito kay Art Tugade yan, suportahan din ho natin yan. Mahusay yan, daming binatong issue dyan, no? Ang daming binatong issue dyan, mga offshore account, kung ano-ano, wala tumalbog hulat. Paano magnanakaw yan? Bilyonaryo yan. Lolo ko yan Lolo Arthur. Ito, si Prof. Malutikia. Yan si Prof. Yan, gusto ho natin yan. Okay yan sa atin. Approve yan si Prof. Malutikia. Nakita ho natin talagang yung mga pagsasalita ho niya at saka yung tayo niya, dahil itong administrasyon na to, hindi ho niya tinupad yung mga pinangako nila nung panahon ng kampanya. Hindi ho siya isa doon sa mga kumampanya kay Marcos Jr. Kahit na nagkandalechi-lechi na tong administrasyon na to, talagang sinusuportahan pa rin ho nila. Kasi meron hong mga ganyang klaseng ngayon. Yung mga sumuporta nung panahon ng kampanya, hanggang sa ngayon, kahit ang dami ng kapalpakan at puro ayuda ginagawa nila, bilib na balib pa rin ho sila. Meron nung ganon. Itong si Manong Ted, ang tanong, tatakbo ho yan, hindi papasukin ni Manong Ted. Yung tahimik na buhay ni Manong Ted. Itong si Baste, 110% ho sa atin yan. Itong si, isa pa to. Itong si Sir Jimmy Bondok. Alam nyo, trending ho ngayon, itong si, alam nyo, isa sa mga talagang gusto nating maging senador. Si Doc Willie Ong. Okay din sana si Doc Willie Ong. Bakit kanyo? Para pagdating sa healthcare, yung talagang hindi na kailangan ng mga resource person. 'Di ba? Pag yan si Doc Willie Ong kasi, kaso breaking news, 'di ba? Meron ho siyang malubhang karamdaman ngayong mga panahon na to. Kaya pala nakita natin, nagulat tayo, biglang bagsak ho yung katawan niya, no? Isang like para dito kay Doc Willie Ong, 'di ba? Sino pa ba? Sino pa ho ba yung mga napipisil nyong gusto nyong maging senador sa 2025? Si Harry Roque, sa tingin ko, ito hindi naman sa to. Mainit ang pangalan niya ngayon. Yung ginagawa sa kanya, actually magagamit niya yon sa kanyang advantage kung tatakbo siya ng pagka-senador. Yung panggigipit na ginagawa dito kay attorney Harry Roque, no? Tapos sa kampanya, isama niya si Cassandra Leong. Kasi paulit-ulit na tong si Cassandra. Hindi ho abogado ng Lucky South 99 si Harry Roque. Hindi ho siya abogado. Sa Whirlwind ho siya.
Naloko na sabi ko. Ayun na nga ho mga kababayan. Pinipilit eh. Ayun na nga, dumako tayo dito kaya Binibining Maharlika o pasadahan mo muna natin na mabilisan itong mga banat nitong si Attorney Vic Rodriguez. Ito na ho muna, kay Attorney Vic na muna tayo. Ito ibinigay, sino-sinong binigyan, at higit sa lahat, tigmagkakanong halaga ang binigay kada kongresista, kada senador, kada flood control projects na ibinibida at bahagi ng 500 billion pesos na yan. Mahalagang pag-usapan paulit-ulit ito because every time na may bagyo, every time na may habagat, kahit walang bagyo, meron lang malakas na ulan, dinaranas natin ang paulit-ulit na baha na nagdudulot ng walang pasok sa eskwela, walang pasok sa gobyernong opisina, hanggang walang pasok na rin ang pribadong opisina. Billions of pesos are lost every time we are hit by these floodings. And yet, billions of pesos are lost every time Congress deliberate, appropriate, and allocate funds for flood control or flood management. Hindi na natigil ang kalbaryo nating lahat pagdating sa baha. Nasaan ang pera ng bawat Pilipino? Yan ang isa sa hinihingan natin ng transparency and accountability. Correct. Yung tungkol po sa budget pa rin. This year alone, I believe, mahigit 500 billion pesos na rin ang kanilang ginugugol sa ayuda. Correct. Hindi tayo magsusurvive kung gagawin tayong ayuda nation. Ang ayuda nation, ang ayuda, mga kababayan, ay stopgap measure. Binibigay lamang yan. Ito makinig kasi nung pinapanood natin to, nakikinig kasi tayo. Bumili po tayo dyan sa mga sinabi dito sa video na to nitong si Attorney Vic Rodriguez para maintindihan nyo kung ano nga ba yung epekto ng ano na yan, ng ayuda na yan. No? Pakinggan ho natin. Pag ang isang lugar, ang isang rehiyon, ang isang probinsya ay tinamaan ng kalamidad. Maaring dulot ng baha, maaring may bulkang pumutok, maaring may mga kung anumang sakuna, nagbibigay ng ayuda ang pamahalaan so that it is intended for some societal benefits. Pero hindi ito magiging sustainable kung gagawin itong political tool. It is not now to gain societal benefits. Transform na nila ang ayuda into a political tool to convert non-believers to believers, to convert non-voters into their voters. And yet, galing po sa pera nating mga Pilipino yan. Correct. Sakit, no? Yung linuluto ho tayo sa sarili nating mantika. Bibigay ho natin yung ating pera dito sa mga tambaluslos na to. Ngayon, yung pera na yon, bibilin ho nila yung mga tao na hindi nila kaalyado. Galing doon sa pera kung saan galing yung perang ibinigay sa kanila. Hirap, no? Labo, no? Malabo talaga, pati paliwanag natin. Kaya nga iboboto natin nga si Atty. Para di na natin kailangan magpaliwanag, siya na bahala. At ang tanong, yun lang naman tanong dyan. Ay, Madam Pamela, ang tanong, Madam Pamela. Busy si Madam busy. For example, ito'y kakatapos lamang a week ago or 2 weeks ago. 1.2 Pag bumili ho kayo ng libro nitong si Atty. Vic, pag umorder kayo kay Madam Pamela, yung Pambansang Dalaga, sabihin nyo galing kayo kay PH Update. billion pesos ang ibinuhos sa Davao City in the form of ayuda. Ibinibidang 250,000 residents of Davao ang binigyan ng ayuda. Bakit ko sinasabing misplaced public investment? Meron bang nagbigay ng ayuda nung tinamaan ang napakalaking bahagi ng Luzon ng Bagyong Carina? Sabi natin.
Wala. Naulit pa ito nung bagyong Enteng. Merong bang namigay ng ayuda doon sa mga biktima ng bagyong Enteng? So it's a Wala. misplaced public investment. Hmm. Ayuda supposed to give societal benefit, but they have turned it into a political tool for political repression, for political suppression, and to suppress the truth from the people, from you, from me, from all of us. And that is why we in Akbang ng Maiso are asking for transparency, accountability, peace, and security. Correct. Ang daming pera ang iginugugol sa maling investment. And let me just mention one of Ito ho, dito ho talaga ako bumilib eh. Kasi nawala sa sirkulasyon ng media itong issue na to eh. Pakinggan nyo ang sasabihin dito ni Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan nyo to mga kababayan. those mentioned by Architect Balyao. Hmm. Binibida nila na tayo raw Pilipinas ay Taylor Swift ready by Wait lang ho. Wait lang ho. Ayusin lang ho natin frame. Ayusin lang. 2028. Hmm. Taylor Swift ready. Gagawa ng malaking stadium na kayang i-host si Taylor Swift sakaling siya'y mag-isip na bumisita sa ating bansa. Diba? Pati yung mga ganong klaseng detalye, talagang itong administrasyon na to eh, napakawalang kwenta. Pinaghahandaan nila concert ni Taylor Swift. Nagpapatayo sila ng napakalaking stadium, coliseum o kung ano pa man yung para ma-accommodate ang concert ni Taylor Swift. Pero yung kumakalam na sikmura ng mga Pilipino, wala. Isip na yan. This is a misplaced public investment. While you may be aspiring to be Taylor Swift ready, you never aspired to be flood-free ready. Sakit. Ramdam ko eh kasi dalawang bagyong magkasunod. Yung baha, lubog ho bahay, hindi ho to bukong-bukong ang pinag-uusapan natin dito. Bahay, pero sa bayan ng Pilipino, pinakita lang si Alice Go, nakalimutan na ho yung pahirap na ibinigay ng kapalpakan ng administrasyon na to sa ating mga kababayan. Yun ang nakakalungkot. Taylor Swift ready. For one night, two nights, sabihin mo ng 7 gabi na konsyerto, masaya ang Pilipino, may turista, domestic and foreign tourists. Pag alis niya, white elephant na yung stadium na yan. Magagamit lang yan, evacuation center sa panahon ng kalamidad. And yet, patuloy pa rin tayong binabaha every time bisitahin tayo ng malakas na ulan o nihabaga. Never mind di bagyo. Sigurado yan. Pag may bagyong malakas, sabi nga nila, automatic yan, babahain tayong lahat. Look at their priority. Pangarap. Ayun na nga mga kababayan, punta ho kayo dyan sa YouTube channel ng Third Floor Studio para mapanood nyo ho yung buong video ng pagsasalita na yan ni Atty. Vic Rodriguez. Punta na ho tayo kay Maharlika. Plan sa Yo. birthday ko. Wala naman palangga. I'm not really, actually, unang-una, wala naman akong perang pang Nag-birthday ka, madam. Happy birthday. Palakpakan ho natin. Hindi ko alam Birthday pala ni Maharlika. Madam, baka naman. Kahit man Jollibee lang. Hindi, biro lang baka. Happy birthday. Batiin nyo naman tong si Madam. glamorosang birthday na bonggang-bongga katulad ng mga politikong mga kawatan. Hi, Hayes! Hayes, ano pangalan ng mami mo? Lernam. Yung mother mo, September 20. Dahil pala mga September dito. So, anyway, wala naman ako special birthday celebration kasi lumaki naman ako ng wala talagang bonggang celebration. Wala talaga yung magbabayad ka sa hotel, tapos galing sa nakaw sa bayan. So, wala tayong ganong birthday. Kung meron man, Speaking of nakaw,
Nawala. Mamaya na lang, next video na lang. Yung small group Dami lang. pasakali, Malay eh. mo si Ma'am Teresa Sanggalang nanalo ng baka ikaw pala yung nanalo dun sa Mega Lotto, eh, magpa-party ka. Anyway, thank you so much. Mag-hire ka ng Duran Duran para sa birthday mo, madam. Concert party, sabi ni Julia G. Actually, I have to talk about that also. Pero, hi, Sunny Carranza. Is it, I'm not sure kung ito ay confirmed na. Pero may mga nagsisend sa akin sa group kasi kanina tagang hindi na ako natulog dahil mga friends ko chikahan about life, mga experiences sa buhay. So hindi ako masyado updated. But I have group, group chat na mga nagsisend sa akin na nagpa-concert daw. Na Grabe naman sinikreto yan. ni Bangag Junior na may inimbita ang Duran Duran. Mako-confirm lang natin 'yan kapag mayroon tayong kachika boom boom diyan sa immigration. O mako-confirm lang natin 'yan kung may maglalabas na mga pictures na talagang current picture kasi nga ang ginagawa nila ngayon ina-adiktador kasi adiktador na tayo, sinasabihan nila yung mga iimbitahin na 'wag mag-post ng picture. Yes, isas na may post nga. Actually, may group kami, may common friends kami na nag-send yan kagabi habang nagchichikahan kami ng mga friends ko na may duran-duran. Oo nga eh. May nakita ako. Was it confirmed? If is it confirmed, mga palangga, na nag-hire sila ng duran-duran performers, so eto na naman ang pagwawalang hiya sa kaban ng bayan. Nakita ko nga yan, pero kasi I don't have time to confirm eh. But thank you sa inyong mga comment. Eto na naman yung paglulustay sa kaban ng bayan. Imagine yung mga kababayan, kung isinikreto, kung ito ay confirmed na, based nga sa post ni SAS, okay? Confirmed na sinikreto yung pagpunta ng mga performers na yan. Pambubudol na naman palangga sa inyo. Pangluloko na Correct. naman. Sabi ni Irene Manarang, birthday mo, 18. Happy birthday, Irene Manarang. Oh, yan, Virgo ka rin pala. So bakit itinatago ito, Miss Elena Tomita Vlog? Bakit itatago nila kung well, the fact na pera ito ng bayan. Kaya nila tinatago yung Marcos na yan, Marcos Araneta Romualdez, yung nilalamon nila lahat, magsimula sa toothpick nila sa lahat-lahat ay galing sa kaban ng bayan. Not only them, ang mga buwaka ng inang politiko, kongresista, senado, katulad ni Teacher Kimbo, si Madam Chair, na nagba-viral ngayon na ang ginagawa palangga, 'di ba? Na magkakasabwat sila na magsindak, mang-api, gamitin ang kapangyarihan para silang mga husgado at para silang mga polis. Grabe, Madam Kimbo, umabot ho sa Amerika yung pagiging viral. Sige ba, suot lang ho kayo ng suot ng mga luxury goods. No, tingnan ho natin sa mga bukas, 'di ba? Makikita ba natin si Kimbo bukas? Tingnan natin. Parang excited. Pagka si Kimbo hindi ho nagsuot ng kung ano-anong burloloy sa katawan niya, alam na natin. Napaso ho siya dun sa mga kaloko. Nagko-contempt, nagsisigaw-sigaw dyan. Tanong ko lang kay Kimbo, masarap ba maging spokesperson itong si Saldi ko? Police, nagko-contempt, nagsisigaw-sigaw dyan sa Kongreso. Pero mga kawatan, ang ordinary teacher, okay, unless na meron kang mga malalaking negosyo before ka pumasok sa politika, ibig sabihin, valid yan. You can wear Hermes, Chanel, Bulgari, whatever brand designers as long as pinaghirapan mo. May Correct. picture na mga lumalabas. Dennis Cruz, thank you for your greetings. Magsimula sa nagta-tricycle ka lang. Hindi natin dinadown ang mga tricycle drivers o yung mga Hindi. nagta-tricycle lang. Ako, nagta-tricycle din ako. Pag umuwi ako ng Pilipinas, nagta-tricycle ako dahil wala naman akong sasakyan, wala naman akong property dyan sa Pilipinas. So, nagta-tricycle ako, nagji-jeep ako, which is nag-enjoy ako doon dahil yun naman talaga ang kinalakihan ko na buhay ng kahirapan, which is yung pinagkwentuhan namin kanina ng mga kaibigan ko, madaling araw na, nagsishare kami. These people, Remy Noily, Lady Boss, 1, 2, 3, 4 kami, we shared our stories. So, from tricycle, from walang makain, maganda mga chikan eh. Pero balik tayo dito kay Kimbo.
as a teacher, as an ordinary teacher, kaya mo bang bumili ng 5 million, 11 million na Patek Yikes. Philippe Patek na na relo? Kaya mo ba bumili ng 4.5 million, 5 million, 10 million, 11 million Hermes na ikaw ay teacher? Teacher lang. Pag sinabi kong teacher lang, it's not, hindi pagda-down, pang teacher lang na sweldo. Alam naman natin kung ano yung pang teacher lang na sweldo. Magkano sweldo ngayon ng mga palangga akong teacher? May mga pamangkin akong teacher eh. May mga kamag-anak akong teacher. Saan sila kumukuha ng pera? Mga kababayan, Mm. adiktador na to mga to. Wakasan nyo na to, wag yun ang paabuti ng Pasko. Wakasan Naku. nyo na to, lumabas kayo. It's not only bangag. Lahat, Kongreso, Senado, dapat napalitan na yung mga hinayupak na yan. 34 lang ang sweldo namin, sabi ni Elmer. 34,000, Elmer. Ilang taon mo pag-iipunan ang 1 million? 1 million na isang relo, isang bag. 34,000. But syempre si Kimbo ay kongresista siya. Magkano ang sweldo niya again? 200 to 300,000. Kung yan Correct. ay sweldo lang niya, paano ka makaka-afford ng ganyang expensive na mga bag, magmula sa bayong, magmula sa Naku po. tsinelas ng Di Colores, nakita ko yung mga nagba-viral na picture, tas nakaka-afford ka na, kahit sa abroad hindi ka makakabili ng car sa Pinas, sabi ni Melba Satliff. Exactly. Like, dito naman sa Amerika, depende sa lugar mo, depende din sa trabaho mo. Like, kami dito sa Amerika, utang-utang lang naman kami lahat dito, loan, kahit naman saan yata kayo magpunta, unless you have a lot of money na may malaki kang negosyo, pwede ka magbayad ng cash. But anyway, going back dito kay Kimbo na ito, 'di ba? Kay Madam Chair, ang kapal ng mga pagmumukha nila na tirahin, not only Inday Sara, yung mga taong gusto nilang tirahin, i-contempt, pero mga magnanakaw. 'Di ba recently nagsulong ng batas ang kung tama, i-correct niyo ako kung mali kasi ito very impromptu na vlog natin ng Duterte Youth, sila Cardema yata, yung asawa ni Cardema, ni Mr. Cardema. Okay, balik tayo dito kay Kimbo. Ayun, balik Ulan tayo sa kay Kimbo. Game. nagta-tricycle. Ngayon, sobrang multimilyon ang buwaka ng inang sinusuot niya. Kaya nga si Cardema, yung Duterte Youth, dapat talaga isulong niyang bitay na yan para sa mga heinous crime, sa plunderer, corruption and everything. Recently lang, 8 years old na bata, mga palangga, dinukot. Dinurgor. Niyaya na sa pagdating ng dinner time, hapunan, hindi na makita yung bata, wala sa kwarto. Tapos, after 3 days, nagurgur na. What's going Gurgur on na. sa bansa natin? Yun nung kinontent natin Tapos kahapon. yung mga bangag, sabihin, hindi lang naman nangyari yan. Noon na nangyari din. So really? So porket nangyari in the past, hindi na pwede mag-improve itong bangag na ito. Well, hindi nga nag-improve eh. Mas maraming mga batang nawawala. Kawawa yung mga bata. So eto dapat talagang may bitay tayo. May gurgur tayo. Dahil paulit-ulit ko sinabi, 'di ba? Siguro, hindi ko naman isinasabi